Kamusta mga ka-fam? Welcome back sa inyong paboritong channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? Hit that subscribe button and ring the bell para hindi nyo ma-miss ang latest chika. Isang emosyonal na revelasyon mula kay Bea Boris, ang kanyang tahimik na laban bilang isang single mom. At ang sakit na hanggang ngayon dala-dala pa rin niya. Sa isang panayam kay Karen Davila, nag-open up si Bea tungkol sa kanyang pinagdaanan, mula sa pag-ibig hanggang sa pagkawasak nito. Ayon kay Bea, kahit nagbibigay pa rin ng financial support ang ama ng kanyang anak, iba pa rin ang emotional impact ng kanilang hiwalayan. Inamin niya na noong sila pa, mataas ang expectations niya, lalo na nang maging ina siya. Too much. Like, sobra po talaga akong nag-expect sa kanya na dapat ganito ka, dapat ganyan ka. Like, I would list down notes of what I wanted from him. Parang nag-demand ako and nag-expect ako kasi nabuntis ako eh. Parang, alagaan mo ako, nanay ako ng anak mo eh. So, ganun nangyari. Mas lalo pang naging mahirap ang lahat nang ang kanyang anak na si Victoria Hope ay napunta sa NICU matapos ipanganak. Sa gitna ng lahat ng iyon, hindi lang pagiging ina ang kinailangan niyang harapin, kundi pati ang pagkawasak ng relasyon nila. At kahit naka-move on na siya sa lalaki, aminado si Bea, hindi pa siya fully healed. I'm not over with what he did, but I'm over him. Siguro nasa depression stage na ako. Hindi ko na siya tinetext ngayon, pero dati grabe, minura ko talaga siya. Sinabi ko lahat ng galit ko. Kasi hindi ko matanggap yung nangyari. Isa sa pinakamabigat para kay Bea, ang katotohanang hindi niya mabibigay ang complete family para sa kanyang anak. I'm really so sad about hindi ko mabibigyan ng complete family yung anak ko. Nalalaki na hindi man lang nabigyan ng chance. But at the same time, I've been talking to my single mom friends. Mas okay na daw to kesa sa makita mo yung parents na nag-aaway. Sa kabila ng lahat, pinipili ni Bea ang sarili niya at ang mas magandang kinabukasan para sa kanyang anak. I will love myself at sisiguraduhin kong makikita yon ng anak ko para matuto rin siyang mahalin ang sarili niya at magkaroon ng standards kung ano dapat ang tunay na pagmamahal. Isang kwento ng sakit, katatagan, at self-love. Kayo, ano ang masasabi niyo sa pinagdaanan ni Bea? Tama bang piliin ang sarili kahit kapalit ang complete family? Comment down your thoughts. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the bell for more updates. Kita-kits ulit sa next video, mga ka-fam.